Okay, pag-usapan natin tong isang viral na debate online. Pero teka, hindi to para maghanap ng sisisihin na. Ang goal natin dito ay para maintindihan kung paano ba nabubuo at paano rin nasisira ang mga argumento sa social media. So paano natin to sisimulan? Simple lang. Una, titingnan natin yung mismong viral na akusasyon. Sunod, iche-check natin yung timeline. Dito madalas nagkakatalo eh. Tapos, hihimayin natin yung mismong argumento. May itinatago ba to? Yan ang red herring na tinatawag. At sa huli, ano ba talaga ang mapupulot nating aral dito? So, saan ba nagsimula ang lahat ng gulo? Well, nagumpisa to sa isang post, isang napakalakas na post mula sa isang Facebook page na Voice of Millennials. At ito yung sentro ng akusasyon nila. Ang sinasabi nila? Simple lang. Yung laglag bala o tanim bala scandal daw, isa lang yung political conspiracy. Ang naging argumento, iniugnay nila yung dating NIA manager na si Alfonso Cusi at iba pang political figures dito sa issue. Ang paratang, ginamit daw nila yung insider knowledge nila para iplano to para siraan yung administrasyon ni Aquino noon na kalaban nila sa politika. Pero alam nyo, ang bilis ng mga tao online. Halos pagka-post pa lang, nagsimula na mag-imbestiga yung mga netizen. At anong una nilang tiningnan? Yung pinaka-basic sa lahat, ang timeline. Kasi 'di ba, ang bigat ng paratang kay Alfonso Cusi. Pero may isang malaking problema sa pagsisisi sa kanya para sa isang skandal na nangyari noong 2015. Ano kaya 'yon? Eto na nga, kung titingnan natin yung timeline, si Alfonso Cusi naging NAIA General Manager siya mula 2004 hanggang 2010. Ulitin ko, hanggang March 2010 lang. Kailan ba pumutok yung laglag bala issue? Nung 2015. So ayun na, hindi talaga nagtutugma, di ba? At hindi lang yan sabi-sabi, may pruweba. Mabilis na nakahanap yung mga fact-checkers online ng mga dokumento tulad nitong screenshot na nagpapatunay na yung serbisyo niya sa NAIA hanggang 2010 lang talaga. So, okay, sablay na yung timeline, pero hindi lang yun eh. Kasi itong buong post, para siyang perfect example, isang masterclass kung paano gumamit ng mga tinatawag na logical fallacies. Unahin natin yung maling sanhi o false cause. Ito yung pag-iisip na dahil lang may dalawang bagay na sunod-sunod na nangyari, yung una na agad ang dahilan nung pangalawa. Dahil dati siyang taga-NAIA at may nangyaring masama sa NAIA pagkatapos niya, siya na agad yung may pakana. Ganon kasimple yung logic, pero hindi laging totoo. So yun yung premise nila, na dahil ex-NIA manager si Cusi at naging parte ng cabinet ni Duterte, automatic na ginamit niya yung insider knowledge niya para sa modus. See the jump? Walang ebidensya, assumption lang. Sunod, yung pagsisi dahil sa kasama o guilt by association. Ito yung classic na kung sino yung kasama mo, yun ka na rin. Imbes na yung ebidensya mismo yung tingnan, ang atakehin na lang yung mga koneksyon ng tao para siraan sila. Kaya nga gumamit sila ng mga litrato ng mga taong magkakasama para magpahiwatig na, aha, may conspiracy. Inaatake yung karakter nila, yung pagiging magkakasama nila, imbis na maglabas ng pruweba tungkol mismo sa laglagbala. At para kumpletuhin ng set, meron pang padalos-dalos na konklusyon o hasty generalization. Ito yung galing sa isang maliit na detalye o sa kasong ito, isang maling teorya, gagawa ka na ng isang sobrang laking konklusyon para sa lahat. Imagine, mula sa isang teoryang hindi pa napapatunayan tungkol sa isang airport scandal, ang naging konklusyon agad ay itong dalawang pamilya na to ang tunay ng problema sa buong bansa. Ang laki ng inulundag, di ba? So bukod sa mga maling logic na yan, may isa pang malaking taktika na ginamit dito. Isang classic na technique sa debate, ang red herring. Ano ba yung red herring? Para yung magic trick, di ba? Habang nakatingin ka sa kanang kamay niya, yung totoong nangyayari nasa kaliwa. Inililihis yung atensyon mo sa totoong issue papunta sa isang bagay na mas maingay. At dito, yun mismo yung nangyari. Isipin nyo, sa sobrang pag-focus ng lahat kay Cusi, na wala na pala sa pwesto noon, may isang napaka-importanteng tanong na hindi napansin. Kung hindi si Cusi, sino ba talaga ang namamahala sa NAIA nung panahong yun? At yun na nga, ayon sa mga report na inilabas din ng mga netizen, ang sagot pala ay si Jose Angel Honorado. Siya yung general manager ng MIAA at head ng NIA nung kasagsagan ng Tanimbala. Siya na-appoint sa ilalim ng Administrasyong Aquino. So anong mapupulot natin sa buong nangyaring ito online? Actually,
Isang napakalaking aral to tungkol sa kung paano tayo dapat tumingin sa impormasyon ngayon, sa panahon ng social media. Pwede natin tong ituring na parang critical thinking toolkit natin. Una, laging i-check ang timeline. Simple lang pero napaka-importante. Pangalawa, alamin mo ang argumento. Base ba sa facts o sa kasama niya si ganito lang? Pangatlo, bantayan yung mga logical fallacies. At pang-apat, laging itanong sa sarili. Sino o ano kaya yung hindi nababanggit sa kwento? Kasi sa totoo lang, di ba, sa dami ng impormasyon sa paligid natin na ang goal ay kunin yung emosyon natin, paano ba natin masasanay yung sarili natin na magtanong muna bago maniwala? Kasi itong buong kaso, hindi lang to tungkol sa isang viral post. Tungkol to sa kung paano tayong lahat pwedeng maging mas matalino sa pagkonsumo ng impormasyon araw-araw.